Mga senior citizen, maagang pumila para bumoto. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, 5 a.m. hanggang 7 a.m. yung early voting hour para sa senior PWD, ganun din sa mga pregnant women. At dito nga sa probinsya ng Pangasinan, maaga pa lang marami ng bumotong senior citizen. Unang pumasok sa voting center sa Bunlag Elementary School, Mangaldan, Pangasinan, si tatay ni Mesio Cuesta, 61 anyos. Napag-usapan daw nila ng kanyang asawa na agahan na lang ang pagboto para makaiwas sa mahabang pila at mainit na panahon. Isa si Mang Nemesio sa mga senior citizen na maagang bumoto. Alas 4:30 pa lang ng umaga ay nasa Magsaysay Elementary School na ang 66 anyos na si Panfilo Sison kasama ang kanyang dalawang anak. Isa-isa nilang tinignan ng listahan ng mga botante na nakapaskil sa harap ng mga polling precinct. Dismayado siya dahil hindi niya makita ang kanyang pangalan. Hindi tuloy niya alam kung saang presinto siya boboto. Hindi pa ho kayo nakakaboto, sir? Hindi pa nga, wala yung pangalan ko dito. Oo. Naging pahirapan para sa ilang senior citizen ang paghahanap ng kanilang mga pangalan sa listahan. Nagkaroon man ng problema o aberya ang ilang botante, partikular ang mga senior citizens sa paghahanap ng kanilang polling precinct, ay naging maagap naman sa pagtulong ang PPCRV volunteers sa mga botante. Sa Sual, Pangasinan naman, naging problema ng mga botante ang mahabang pila. Hindi pa man nagsisimula ang 7 a.m. regular voting hour ay aabot na sa mahigit 30 metro ang pila ng mga botante sa kada polling precinct. Alas 6:30 ng umaga, dumating sa voting center si Louie Rico, pero mag-aalas 10 ng umaga ay nasa waiting area pa rin siya. Para matagal, nagaan nga namin para makauna sana. Kaya lang matagal yung pila. Ayon sa COMELEC Pangasinan, karaniwan ang problema ng mahabang pila sa mga voting center, pero tiniyak nila na makakaboto ang lahat bago matapos ang voting hour. Samantala, kabilang sa mga naging aberya sa eleksyon sa probinsya ng Pangasinan ay ang problema sa mga scanner ng ACM. So far, na-addressan na per reports ng ating mga election officers galing sa kanilang mga technicians at sila mismo na pumunta mismo sa field. Chris, kinoonan sa Gayaman Elementary School, isa sa mga voting center sa Binmali, Pangasinan, isang 68 years old na senior citizen ang binawian ng buhay matapos na bumoto kaninang umaga. Actually, Chris, ayon sa DESO ng voting center, 6:50 ng umaga nang dumating dito sa voting center ang biktima na nakilalang si Loreto Dario, residente ng Sitio Tondo, Barangay Gayaman, Binmali, Pangasinan. So 6:15, Chris, dire-diretso siya sa kanyang polling precinct at nakaboto pa. Nakausap natin yung mga guro na nagsisilbing miyembro ng electoral board kung saan bumoto na polling precinct ng biktima, at ayon sa kanilang kwento, maayos naman yung kanyang medical condition, tila walang iniinda na karamdaman, at natapos pa nga niya yung kanyang pagboto, nakalabas pa ng polling precinct. Ganon din yung statement na sinasabi ng mga witnesses o ng mga nakasabayan niya na bumoto sa polling precinct. Ngayon, ilang metro ang layo mula naman doon sa gate ng eskwelahan o gate ng voting center, ay nakita na lamang yung biktima na natumba at nabagok yung ulo, at sinasabi nga nila na yun daw yung reason kung bakit siya binawian ng buhay. Ilang minutes din kasi, Chris, yung nakalipas, dumating yung kanyang mga kaanak at saka siya dinala sa ospital. At nakausap natin, Chris, yung ilan sa mga kaanak nga ng biktima, at sinasabi nga nila na wala namang iniindang anumang karamdaman yung kanilang padre di pamilya, yung senior citizen. Kaya't sila man ay nagtataka din kung bakit ganun yung sinapit ng biktima. Kaya nga, Chris, sinasabi nila na dahil wala namang iniindang sakit yung biktima, ay nagawa niyang bumoto mag-isa dito, nagawang mag-isa lamang niya na nagpunta ng voting center para bumoto na hindi kailangan ng any assistance mula sa kanyang mga kaanak kahit na siya ay 68 years old, dahil nga siya ay okay naman. Kaya lubos nga yung kanilang pagtataka, lubos yung kanilang pagdadalamhati sa sinapit ng kanilang kaanak. Samantala, Chris, sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy pa rin yung eleksyon. Compared kaninang alas 3 ng hapon, ay hindi na ganun kahaba yung pila ng mga botante. So ayon sa DESO, possible daw na pagpatak ng 7 p.m. ay nakaboto na rin lahat ng mga botante dito sa Gayaman Elementary School. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.